Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Mga kabunyog, mga kababayan, subscribe na po kayo dito po sa ating bagong YouTube channel na ito, Attorney Enzo Bunyog. Follow na rin po kayo sa isa pa po nating social media platform sa Facebook or Meta, ang Informador Meta or Facebook page. Mga kabunyog, mga kababayan, usapan natin tungkol kay Trillanes. Aagahan daw ang pag-file ng ethics complaint laban kay Bato de la Rosa. Ayan yan ang sabi ni dating Senador Sonny Trillanes. Sa interview sa kanya ng media, sinabi ni dating Senador Sonny Trillanes, sa halip na parang dati mga August matapos ang SONA, sa kanya siya magpa-file ng ethics complaint kay Bato de la Rosa. Pero ngayon nakikita niya Mayo nitong Mayo, mga kabunyog, mga kababayan, posibleng i-file niya na ang ethics complaint laban kay Bato de la Rosa. Ayon kasi kay dating Senador Sonny Trillanes, sobra naman kasi na itong si Bato de la Rosa, sobrang pabaya. Hindi na uma-attend talaga sa sesyon ng Senado. Hindi na nagpapakita. Mahigit 2 buwan na. Actually, magtatatlong buwan na pagdating ng February 11. Kasi noong November 11, hindi na yan simulang umattend sa mga hearing, sa mga trabaho sa Senado. November 11, December 11, January 11, yun, magtatatlong buwan sa February 11. Kaya sabi ni Trillanes, kung dati, hihintayin niya munang matapos itong session ng Senado ngayon, pagkatapos magbe-break yan, babalik sila sa SONA after ng yung formal na opening na uli ng session ng Congress. Sabi niya, pag sa sunod na opening ng session ng Congress wala pa rin si Bato, magpa-file na siya ng ethics complaint para sibakin ito sa Senado. Pero ngayon, sabi niya, hindi. Parang nakikita niya, masyado ng garapal itong si Bato. Kaya sabi niya, mga Mayo. Kapag Mayo, wala pa, na yan, pa-filean niya na ng ethics complaint. Actually, mahihirapan na naman ito si JB Ejercito. Siya ang chairman ng Ethics Committee. Nireklamo na nga siya ng isang abogado, si Attorney Marvin Aceron, kasi yung final ni Attorney Marvin Aceron na ethics complaint laban naman kay Chis Escudero, hindi naman inaksyonan ni Senador JB Ejercito. Kaya sabi ni Attorney Marvin Aceron, nag-file na rin daw siya ng reklamo. Nireklamo niya na mismo sa ethics complaint ay sa ethics committee itong mismong chairman ng ethics committee. Kasi binaliwala niya, parang hindi pinapansin yung kanyang final na ethics complaint labang kay Chis Escudero. Pero ngayon nga, kung mayroon na namang bagong ipa-file na ethics complaint at itong tungkol naman kay Bato, si Trillanes naman ang complainant, mga bandang Mayo, matatambakan. Magiging masyadong busy itong si JB Ejercito. Pero hindi naman mga simpleng kaso yan. Unang-una, yung kay Chis Escudero, seryoso din talaga yun. Tumanggap siya ng 30 million na campaign donations sa isang tao o entity na may kontrata sa gobyerno, yun si Lubiano. Ano yun? Kung nakalusot siya sa COMELEC, ibang bagay itong final sa ethics committee. Dapat seryosohin din ito ng ethics committee ng Senado. Yun nga, kaya nga medyo mainit na ang ulo ni Attorney Marvin Aceron, parang binabaliwala ni JB Ejercito. Kaya si JB Ejercito naman ngayon ang nireklamo niya. Pero yun nga, pag final ni Bato yung ethics committee sa ethics committee, yung complaint naman laban kay Bato de la Rosa, ayan, isa na namang masakit sa ulo yan ni JB Ejercito. Kasi ang issue, anong gagawin mo kay Bato de la Rosa? Hahayaan mo lang ba yan na ganyan? Hindi pumapasok, hindi nagtatrabaho sa Senado? Trabaho niya yan na umattend sa mga sessions. May committee siyang mga hawak, hindi naman nagpa-function yan kasi wala siya. Ngayon, anong gagawin? Siswelduhan lang ba siya? 300,000 ng isang buwan? Bibigyan lang ba siya ng budget sa operations ng opisina niya? Ang sweldo sa mga staff niya? 5 million umano yan kada buwan? Yun yung mga dyan. O dapat na ba siyang sibakin sa Senado?
ay ano yan seryosong issue yan. Ang sabi ng abogado ni Bato, ni Attorney Torion, unawaan naman daw ng taong bayan, bakit nag-a-absent si Bato? Sus, hindi totoo yan. Ha? Pinaglulukon yung sarili nyo na nauunawaan ng tao, galit ang tao. Siyempre, ano yan galit ang tao dahil bakit magsisweldo na hindi naman nagtatrabaho? Bakit mo bibigyan ng 5 million na umano na operating expenses ang opisina niya? Wala naman yung senador, hindi naman nagtatrabaho. Hindi pa pwede yan. Kailangan na yang disiplinahin ng Ethics Committee. Kaya tama yung sinasabi ni dating Senador Sonny Trillanes. Kapag by May, wala pa rin yang si Bato, hindi pa rin umaattend sa session sa Senado, irereklamo niya na sa Ethics Committee. Magpapail na siya ng ethics complaint. At hindi pwedeng baliwalain yan ni JB Ejercito. Ang nagiging rason kasi ni JB Ejercito, wala pa naman daw siyang miyembro. Siya pa lang daw chairman. Eh di, paalam mo na sa Senate President na kailangan ng mag-designate o maglagay ng mga miyembro mo kasi napakarami ng mga usapin na naka-file sa committee mo. Ha? Simple lang naman yun. Ipaabot mo sa sa Senate President na kailangan mo na ng mga miyembro, kailangan ng mag-designate ng miyembro sa committee mo. O kasi ang dami na ngang mga complaint na pinafile, pati nga ikaw, nireklamo na. O, kaya ito, mga kabunyog, pag final ito ni Senador Trillanes sa May, ethics complaint kay Bato, ay hindi papayag yan si Trillanes na baliwalain yan ni JB Ejercito. Parang hirap din si JB Ejercito paano didisiplinahin ang mga kapwa niya senador Hindi siya dapat maging malambot. Hindi siya dapat maging malambot. Yung mga ginawa ng yung ginawa ni Barsaga, mas malala itong ginagawa ni Bato. Kung sa Kamara na disiplina na si Barsaga, sa Senado dapat madisiplina rin si Bato. Hindi pwedeng palampasin lang yan ng ganyan-ganyan na lang. 'Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Ano yan Dapat dapat na mabuo na yung ethics committee. Yung kasi yung naging dahilan ni JB Ejercito, hindi pa daw siya makapag-hold ng mga committee hearings ng ethics committee kasi wala pa naman daw siyang miyembro. Ay wala pa pala, ang tagal-tagal na yan, ilang buwan na yan. O di dapat nagpaabot ka na sa Senate President. Yung Senate President, magkano na yan, gagawan niya na yung paraan, malagyan ka na ng committee members para matrabaho mo na. Yung reklamo kay Cheese, yung reklamo kay Bato sa darating na Mayo, paghandaan mo na yan. At itong si dating Senador Sonny Trillanes, hindi yan kakalampagin siya niyan, si JB Ejercito. Kaya wag niyang palalampasin yan. Malapit na ang May. Anong buwan na ba ngayon? Sunod na linggo, February na. Kaya maghanda na si JB Ejercito. Huwag yung tinutulugan niya yung kanyang trabaho. Si Bato de la Rosa, hindi nagpapakita. Tapos hinahayaan lang nilang ganyan. Parang normal lang yan. Hindi. Parang okay lang yung ganyan. Parang wala silang magawa Hindi pwede yan. Ang taong bayan ay tinitingnan sila, binabantayan sila. Hindi sang-ayon dyan ang taong bayan na sinisweldohan mo yan na hindi naman nagtatrabaho. Ibinuto yan ng taong bayan para magtrabaho. Sa ganyan lang na issue na nang wala pa naman ng warrant of arrest, magtatago na. Anong klase naman itong si Bato de la Rosa? Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.